Saan na naman ang gala ni Blue Boy? February 1, gagala. Pupuntang Pampanga. Ayan. Tara, mag-walk around tayo saglit. Para pakita ko lang yung mga details ni Everest. Hindi na ginawa yung blow bagets eh. Yan. Yung loob nito gustong gusto ko rin eh pagka nag-ano siya, startup or yan, pag binubuksan yung pinto. Try natin. Hey. So ganito yung loob ni Everest. Pagpatay yung makina, tapos ayan, makikita natin kung ano yung animation niya, ano yung mga nag-i-start up dito sa system pag in-open yung pinto. Okay, testing. Galing yan, no? O yan. Tapos, i-start na natin. Siyempre, hindi papatalo si DD-Pie. Yan, mamaya mag-animate na rin yan. So, ngayon, since hindi ko na siya maipapakita mamaya, magsasabiyahe tayo. Automatic, wait. Yan. So, ang usually ginagawa ko pagka bumibiyahe ko, nire-reset ko tong fuel economy na screen or page. Yan. Para zero uli siya. Pati yung trip 1. Pero teka, tingnan muna natin. So, galing ako kahapon ng Okada. So, according dito sa trip 1, ang consumption natin sa fuel is 8.7 kilometers per liter. So, I think, ano siya? Okay na pala mag-interpret. Pero yan, i-reset ko na siya. Yan. Ito namang trip 2. So, itong trip nun, nire-reset ko siya pag nagpapa-fuel tayo uli. So, mamaya ko siya i-reset pag nagpa-gas na ako or nagpa-fuel na ako. Diesel pala gamit nito. Pag nagpa-fuel na ako sa station. Yan. Tapos, ano pa ba? Bukas natin, baka ma-meet tayo ni YouTube. Ito naman, CarPlay siya. So, Apple ang gamit ko. Teka, pakita ko lang. Ayan. So, Apple CarPlay. Kaya, gusto ko siya kasi hindi ko na kailangan ng additional na phone mount para i-mount yung phone tapos mag-waze ka sa phone. Dito hindi kasi CarPlay siya. So, etong buong screen
siya na yung ano mo, siya na yung guide mo. Or basta siya na yung pinaka gamit mo. Ayan. Go now. Tapos, wireless charging na rin siya dito. Ayan. Tapos ang maganda pa nun, pwede mong piliin yung ano, yung screen. So, ngayon ang nakalabas dito is yung Waze lang, pero pwede kong gawin na naka-display din yung current na tumutugtog, saka yung Waze, saka yung isa pang widget kung ano man yung pwede mong ilagay dito. Hindi ko pa na-explore yun pero ayan. Siguro pwede siyang customize. So ayan, pwede siyang ganyan na view. Pero hindi ko siya gusto kasi nalilitan ako dito sa ano, sa part ng Waze. So, yan. Ito ang gamit ko. Okay, yun lang. According to Waze, arrive tayo sa Pampanga ng 8:40. So yun, magpapagas muna ako sa labas, tapos i-reset ko ulit siya lahat. Trip 1, trip 2, pati yung fuel economy na page. Tapos, siguro along the way, kasi hindi ko siya maipapakita so sasabihin ko na lang kung ano yung nangyayari sa fuel economy saka sa fuel economy lang pala. Ayun. Tingnan nyo, ang ganda oh. Gandang-ganda ako sa ambient light dito sa Everest Pero syempre may ganyan na rin yung ibang ano ngayon, ibang SUV, Montero, I think BYD. Pero ang galing. Coming from Ertiga, manual. Gandang-ganda ako dito. Saka, yun pala, yung observation ko dito kay Everest, pagka malubak, medyo wobbly siya. So, hindi ko alam kung kung mas matagtag pa sa ibang SUV. Kasi sinasabi nila na comfortable daw dito Pero yun lang naman yung observation ko. So far, comfortable naman siya, pero ayun nga, minsan ramdaman gumagano Pero hindi ka mangangawit. So ayun guys, yan. Ni-reset ko na yung trip 2, yung trip 1, saka yung fuel economy ulit. So ready to go na tayo sa Pampanga. So mamaya sa highway, expressway, tatry natin yung adaptive cruise control. Hindi ko lang may papakita sa inyo pero ginagamit ko siya sa expressway o kaya sa mga highway kasi parang observation ko lang naman parang mas nakaka-save siya ng fuel pagka gamit yung feature na yun. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil hula ko lang naman. Siguro dahil consistent na yung consistent yung makina sa revolution niya, mga ganun. Hindi yung minsan napapadiin ka kung ikaw yung magko-control ng acceleration. So, yun, baka yun yung dahilan na ma-maintain niya yung speed. May mga parts dito na malabak. So, yan. Minsan nagwa-wobble yung wobble. Minsan nagwa-wobble yung yung Everest. Pero hindi siya masakit sa katawan. Pero mapapansin mo. So hindi ko alam kung ano yung tinutukoy nila pagka
sinabing comfortable daw yung Everest, yung Terra compared sa Montero saka sa Fortuner. So iniisip ko kung hindi ko ba dapat i-expect yung pag-wobble niya. Pero yun, baka normal lang naman. Di ba? Pero hindi naman siya nakakapagod talaga. Anyway, yun. Papunta na tayo sa paakyat na tayo sa Skyway. So, liliwanag na uli. Dito sa Skyway, gagamitin na natin yung adaptive cruise control ni Blue Boy. Pero maging maingat pa rin kung gagamitin niyo. Well, sa experience ko kasi, may times na hindi mo alam talaga kung kailan siya bibilis or babagal, lalo pag may motor sa harapan. Na-experience ko na yun eh. Biglang humururot. So yun, nakaabang pa rin yung paa ko sa preno hanggang ngayon. Ayan, tanggalin muna natin. So, ang gumagana lang ngayon is yung adaptive cruise control. Pero okay siya eh. Coming from manual car. Ang galing, automatic siyang nag-a-adjust yung speed. Ganun pala. Ayan. So ngayon, naka-maintain ako sa 80. Tapos, according sa fuel economy, ang average kilometer ko per liter is 13.1. Yan maintain ni Blue Boy na 1.4 lang yun RPM. So I think isa yun sa nakakatulong para makapag-save ng fuel eh. 13.4, 13.5 na. So maintain muna tayo sa ganito. Dito sa Skyway, ang ang maximum na speed limit daw is 80. So yun, sundin natin. Isa rin pala sa feature nitong Everest is yung ano nga ba yun? Ano yun, yung pinag-i-stay ka sa lane mo? Nalimutan ko tawag. So may feature siya na i-alert ka pagka nawawala ka na sa lane. So magba-vibrate yung manibela. Tapos kapag ka naman ang setting mo is alert and guide. So magba-vibrate siya tapos pa rin i-maneuver niya yung sasakyan mo automatic. Saka siya mag-alert sa iyo na keep hands on the steering wheel. Yan. So ngayon, yung speed ko nasa 68, 66 ganyan na yan. Nag-a-adjust siya according dun sa nasa unahan ko. May rin to, may setting yung adaptive cruise control, basta yun. May setting siya dito na kung gaano kalaki yung distance nung car na nasa unahan mo. So, ang setting ko ngayon doon is 3. Maximum of 4. I think default niya yung 3 eh. So, yun, mahilig tayo sa mga default. Pag 1, masyadong dikit yung 1 eh. So, medyo nakakatakot siya. Pagka high speed kayo, kunyari sa
sa NLEX nasa 100. Tapos biglang hihinto. Medyo ano, delikads. Lane assist. Yun yata pangalan ng feature na yun. So para hindi mag-vibrate yung ano, yung manibela pagka ano, kunyari magko-cross kayo ng line or mag-overtake, kailangan yung ano, i-activate yung signal light. Yun, na re-recognize ng ano, ng sasakyan, so hindi siya mag-vibrate na nawawala ka daw sa lane. Yun, sabi sa akin, first come, first serve dun sa loob. And mukhang wala na namang parking. So, I think dito na lang ako sa labas magpa-park. Sinasabi nila doon sa mga pupunta. Kanina may mga nakasabay ako ano, mga sports car. I think dito rin nagpuntahan yung mga yun eh. Tutulin, nakakatakot. Sige. Hi mga kaebe. So nandito na tayo, nakarating na tayo sa Clark International Speedway and ang daming dumadating na magagandang sasakyan. Angas! So, sila ngayon nakasabay ko kanina. Stig. Anyway, mamaya, videohan natin yung mga yan. So, ngayon, papakita ko lang. Average fuel economy natin is 15.1. Ano pa ba? Ayun. So, first Nissan Festival to sa Pilipinas. Ewan ko lang kung meron sa ibang bansa. Pero, I assume na parang ano lang din to. Yung usual na event ng mga car companies. Ano, parang siguro may launch sila na bagong sasakyan or parang car show, ganun. Anyway, ano oras na? 9. So, registration na. Papasok na ako sa loob. Yan lang. Bye-bye! Autofold. So guys, ito yung ganap sa Nissan Festival. May registration area, cleaning area, hindi ko alam po alin dito yung... May kailangan ba ako dito puntahan pagka guest lang? Init! Yan. Nissan Terra. So, hindi ako makapasok sa loob kasi hindi ako member ng VIP. Hindi ako member ng VIP, bank partners, car clubs, Nissan dealers sa sponsors. So, yun, sayang. Dito naman sa part na to, display ng mga sports car. Angas. Ang ganda. Wow.
Mismo kaya ano. May railings na naman. Sorry. Sarap maging member ng car club dito ah. So pagka green yung ano, yung license plate, electric siya. So electric. Ah, ito nga, Kicks nga. So Nissan Kicks. Oo kaya. Electric vehicle. Ito naman ay ito palang GTR Skyline. Okay. Wala talaga ako alam sa sasakyan eh. So yan pala ang itsura niyan. Ito namang isa. GTR din. Ano sa GTR? Yung isa Skyline. Ito, wala lang. Hindi ko lang alam. Tapos, finally, itong isa. GTR ka rin, ano? Hindi. Z. Rule of Champions, Panis. Ang ganda pala dito. Nissan Navara ba to? Navara nga. Navara Nation. Ito sobrang vintage ng Nissan na to. Ano kaya Nissan to? Wala na ito sa Forza Horizon eh. Buti pa rito malamig. Heritage vehicles. Kasi nandito ako eh. Oo. Para malipat-ipot eh. Ang ganda na itong orange eh. So ano to? Car club? Oo nga, ano. Display ng mga car clubs. So, Club Fair Lady, yung kanina. Nation, Nissan Nation. Navara Nation pala. So, eto. Fair Lady. Fair Lady. Stig. Fair Lady nga ba? Nissan Fair Lady. Awas. $370Z. Ano ba
Fair Lady yan. Alam mo, search ko na lang. Walang internet. Shell V-Power. Ang napakamahal na fuel. Ito naman. Panis. Sabay ko. Anong club to? Nissan X-Trail. X-Trail. So, ito naman, Nissan X-Trail Philippines. Stig! Dapat may paganto ka rin, Ford. Dapat may paganto ka rin, Ford. So cool to see so many extras. To, ano naman to? Hindi ko alam kung ano Nissan to. Direk, hanap ka. Interview na daw. Nakilala ko yung mag Ito dapat bibiling ko eh. Oh, gandang-ganda ako sa likod ng tere. Ang ganda ng likod. Parang laki niya, ano? Ganyan din ba kalaki kay Everest? Stig. So, andito si I've got just one. Zigwheel to, di ba? Which you prefer driving here at the Ano nga ba? Zigwheels? Ano nga? sporty and Si Zigwheels nga, ayan. now I've got one question for you guys. Ayos. Rig drive So, nakikita ko pa yung mga setup nila ngayon. Ang ganda rito. Ang daming media. Stig. Mga hindi ko nakilala yung iba eh. Hi mga ka-Everest. So ayun, time check, 1 PM. And uwi na tayo. Wala na akong gagawin doon. Hindi ko kayang ano? Init dun. Woo! So, yun lang. Uwi na tayo. May naglagay ng ano, flyer. Kitang-kita. Kunin muna natin.
So, from Nissan Commonwealth, mga prices nila. Magkano all new Terra? All new Terra 4x4 2.4 2.4M. Kapresyo na ito ah. Tapos 4x4 na. Magkano ang Navara? Navara, buti pang Navara may manual. 1.7. Oh. Mas mura ang Navara kaysa dito sa Everest. Talaga? Ang galing. Anyway, let's go! Yun lang guys. Thank you.